Okay, diretso na to. Manonood po tayo ng balita. Ito'y galing sa Balitang Pinoy TV. Gulat sila. Grabe to. Nilahad na lahat. Kakapasok lang. Breaking news. Bong pasabog. Good news. Ano po ang meron dito? Galing sa Balitang Pinoy TV. Nasa description yan. Panoorin na po natin. Wala nang paligoy-ligoy. Siyempre habang pinanunood nyo. Total malapit lang naman yung inyong thumbs. Doon po sa like. Papindot na lang din po. Importante po yan para po manumbalik po ang ating channel. Okay, i-play na po natin. Hintuan muna natin yung pagnanakaw kasi mukhang ginamit lang to para sa maanumalyang rason. At ikalawa, planuhin na natin ng mabuti. Ha? Ihinto muna natin ang pagnanakaw? Tama ba? Muna? So, ibig sabihin, pag sinabi mo kasing muna, wag muna. Ibig sabihin, may posibilidad na pwede nyong gawin ulit. No? Parang ganun yun eh. Dapat sinabi mo, ihinto na yung pagnanakaw na yan. Kaso ihinto muna, tapos planuhin. Kumbaga, ang pagkakaunawa ko dun sa video na yon, ihinto muna natin. Tapos planuhin natin. Ano? Para hindi mahuli. Ayos ah. Yun lang ang aking pagkakaintindi dun ha. Grabe, matindi yon. Ewan ko kung hidden message nila yon sa isa't isa. Okay, pakinggan na ho natin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Uy, palike po ng video. Ganun lang oh. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi Ayan na, pag-like po yan tsaka subscribe. Kayo na pong bahala sa amin mga kapatid. alam nyo, ladies and gentlemen ha, alam naman natin kung sino ang punot dulo nitong issue ng flood control, pero ang naikukulong ay yung mga scapegoat ika nga ha. Halimbawa na nga niyan si Senator Revilla na kung saan alam naman natin na isang scapegoat lang dahil kita nyo naman po mga kababayan ng ito kasi senaryo. Ibabalik ko lamang po sa inyo yung senaryo ha. Ganito ang nangyayari. Yung mga nasa ilalim, sila Alcantara, si Bryce, yung mga yan ay nagsabi na sila ho ay nagbigay o parang para bagang naglalagay dito sa isang o inuutusan lamang sila ng iisang tao na si Bernardo, di ba? Tapos etong si Bernardo na ilang beses nagpalit ng kanyang testimony, ng kanyang affidavit, 3 beses ha, nagpalit ng kanyang testimony at affidavit at yan po ay inabot pa nga ni Remulla. So sa madaling salita, lahat ng mga katarantaduhan, even with the contractor, si Diskaya, lahat ito para bagang ang pinaka palabas ng bote. Ika nga, di ba? Yung bote, alam niyo yung bote, di ba? Pag tinawag kang para kang San Miguel Beer, alam mo yung ibig sabihin no, di ba? Yung pale pilsen pa kasi nung unang panahon yung ganon, yung mataba, tapos sa dulo, yun yung labasan. Para bagang naandun si Bernardo dun sa labasan. Ayun. Tapos, ang kailangan lang ng gobyerno ay itong si Bernardo magbago ang kanyang testimony. Oh. At nakita naman natin yan na sa kanyang affidavit, iba-iba ang kanyang binigay na affidavit. Oo. Nagbabago, depende sa panahon, depende sino bumulong. Di ba? Yun naman pala, nagbabago. Pero yun ata yung pinaniwalaan nila para si Bong arestuhin. Parang gano'n ang nangyari. Tignan mo ha. Yan ang nangyayari. Tapos, biglang sumegway. Oo. Kahit na itong si Diskaya, merong ibang tinuturo na di umanong humihingi ng komisyon sa kanya. Si Zaldico, iba rin ang tinuturong humihingi ng komisyon sa kanya. Lahat ito sila BBM o di kaya si Romualdez. Pero si Bernardo, doon sa mga nasa DPWH, ang tinuro, instead na si Romualdez o di kaya si BBM, ang tinuro, mga senador. Mga senador na maiingay. Ibig sabihin na maiingay, ibig sabihin nun, pag ito kinulong, pag ito inakusahan, siguradong mawawala na. Ngayon nga, kita ninyo, kaliwat kanan ng news about Senator Revilla na sumuko. Alam niyo ito iisipin mo na mabuti ito. Ito lang isubukan lang natin itong pag-isipan ng mabuti. Pag-isipan natin ito na mabuti. Kung kayo kunwari si Senator Revilla na nakulong na kayo before, di ba? Nakulong na kayo. Nakulong na kayo before, alam mo na yung dadanasing mong hirap, lalong-lalo na ang nakaupo ay kalaban mo. Di ba? Maano ka parang, tangina, traumatic yan Traumatic yan Kung kayo siguro yon, kung siguro tayo yon, this is a normal response. Di ba? Abas, malamang sa malamang, hindi kayo susuko. Tama, mali. Kaya lang, kung iisipin mo na mabuti, kung talagang lalaliman mo isip mo, mga kababayan, pag ikaw hindi sumuko, it will be, alam mo yon, ang dating nun sa taong bayan, para kang guilty. O nagtatago. Sabi nga nila, di ba? Ang pagtumatakbo, parang ganyan, parang nagtatago ang dating, guilty. Yan yung sinasabi ng mga gago, di ba? Alam ko, ang pagkakaalala ko, si
Pangulong Duterte ang nagpalaya kay Bong Revilla or yung sa panahon po ni Tatay Digong. Yun lang, sabihin na natin ganun, no? Tapos si Bong Revilla kumampi doon sa mga taga-kabila. Ganon, di ba? Yung mga taga-kabila, kinampihan niya. So, yun din ang nagpakulong ngayon. So, parang hindi siya pinrotektahan ni PBBM, ni Romualdez. Wala, kulong siya. Ewan ko kung gawa-gawa lang nila yan. Pero ayan, pangalawang beses na yan. Ngayon, baka pag naging presidente si BP Sara, palayain na naman siya. Ano to eh, ewan ko lang si Sir Bong, idol ko yan. Pero sir, dapat noon pa man, kumampi ka na lang dun kay BP Sara. Total, ganyan lang din naman ang gagawin nila sa'yo. Di ba? Sabi mo pa nun, na ngayon lang nangyari ito. O, ayan na. Ngayon lang ulit nangyari talaga yung ganyan. Ay, nako. Hindi naman lahat ng nagtatago guilty. At higit sa lahat ang mas matindi dito yung hindi nagtago, yung hinarap. I do not have problem with, halimbawa si Bato, di ba? Ayaw niya kasi wala nga namang siyang patas na mararanasang hustisya sa Pilipinas. Kahit magpaliwanag si Bato, kahit si Bong Revilla, kung kontrolado ngayon ng gobyernong ito ang Pilipinas, wala. Kaya nga nilang mag-magic eh. O di ba si Rimulya, ang dami daw kinakaharap na kaso. Pero naging ombudsman pa rin. Wala talaga. Pero bakit si Pangulong Duterte? Hinarap niya. Alam niya nang kuhulihin siya bago siya umuwi. Lahat kami nung nando kami sa Hong Kong, yun ang sinasabi sa kanya, Mr. President, uhulihin na kayo pag uwi. Pero alam mo, sabi niya talaga, hindi, harapin ko yan. Harapin ko yan. Kasi hindi ako guilty dyan eh. Kaya nga ako, nagulat din ako dahil sabi ko nga dito kay Revilla, kung ako siguro si ito to be honest I mean I'll be honest with my emotion and thinking, okay? Logic, ika nga. Kung ako yun, hindi ako susuko. Bakit ako susuko? Alam ko pinagtitripan nyo lang ako. Bakit ako susuko na alam ko namang hindi ako yun? Ang talaga, kaya lang nyo ako, ginagamit nyo lang ako scapegoat. Ang talagang dahilan nitong mga katarantaduan na ito, walang iba kundi si Romualdez at si BBM. Ba't ako susuko? Kung ako si Revilla, I mean pero alam kasi yun ang tinuturo ng mga halos lahat, diba? Bong Revilla, si Romualdez at saka po si PBBM. Meron pa bang iba? Anong meron kay Bong Revilla? Bakit? Yun nga, tama nga siguro si Banatbay. Scapegoat lang to. Pero hindi naman makakalimutan ng mga kababayan natin. Kahit ipakulong nila si Bong Revilla, hindi pa rin magbabago ang isip ng mga tao kung sino yung pinakaulo. Diba? Tuloy tayo. No? Kaya nga nung sumuko siya, nagulat ako kasi paglabas ng warrant, kinagabihan, sumuko siya kagad. Sabi ko itong maman to medyo baliw din eh. Hindi, sabi ko mukhang ano rin ito eh. Talagang atapang tao eh. Hindi, isipin niyo yun na naranasan mo na yan eh. Yung pinagbintangan ka na't lahat. Tapos eventually, palalayain ka kasi wala naman palang ebidensya talaga. Kasi parang binibuisit na yung buhay mo niyan. Normal ka na, nakakatulog ka sa magandang higaan. Depende na lang kung magandang higaan yung tutuluyan mo din sa kulungan. Depende, di ba? Pantay-pantay daw dyan. Pantay-pantay. Mahirap, mayaman, iisa lang din ang kulungan. Hindi, nagtataka lang ako sa mga nakakulong siksikan yung iba. Halos, di ba? Nakakita tayo ng mga kulungan na siksikan. Yung mga pagnanakaw, etc. Pero kapag yung mga mayayaman ng makukulong, isa lang siya doon. Baka nga 2, 3 lang. Nasaan doon yung pantay-pantay? Pwede bang patingin kami ng kulungan ng mga, di ba, no? Di puro panggigipit lang. Remember, don't ever forget, he was acquitted noong panahon ni Pinoy. Kasi nga, hindi siya pumirma doon sa impeachment ni Corona. Yung mga hindi pumirma, ginipit. So pangalawang beses niya na to. Oo nga, no? Sana hindi na lang din siya nagpakita. Lalo lang kasi siyang magugulo. Pero kahit na hindi siya tumakas, magugulo pa rin siya. Bakit kanyo? Imbis na natutulog ka sa, mga ganyan tao, naka-aircon yan, maganda higaan yan. No? Ang ganda bahay niya. Gigising, magkakape. Ngayon, sa kulungan na. GG na. Diba? Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pag-trip nyo na may kasamang reaction video, no? Yung mga ganito po mga kapatid, pindutin nyo lang po yung like. Napakalaking bagay po sa atin ng like na manumbalik naman po ang ating channel. Kami po, marami na kami mga side po ng mga nagtatanggol po sa tama, lalo na sa mga Duterte. Humihina views. Hindi naman kasi sa ratings, durog-durog naman yung taga-kabila di ba?
Ewan ko, mahirap din mamintang. Ano kayang nangyari? Ba't kaya parang minamagic din kami dito? Mahirap mamintang, pero sa pamamagitan po ng pagla-like ninyo, baka maging maayos po ang ating YouTube ulit. Marami, hindi lang ho ako. Marami kami, no? Na pansinin nyo yung mga ibang vlogger, parang humina din yung views. Yung mga million ng subscriber, humina din. Sila Sir Banat Bay lang, yung mga nasa front, yun lang, may malalakas din talaga sila. Yun, nagugulat lang kami ngayon. Kaya sa pindot nyo ng like, malaking bagay sa amin yan. Okay? Hanggang dito na lamang po and break it down.